Hindi sa lahat ng oras, lagi kang nandyan para sa kanila. At hindi rin lahat sa kanila dapat tulungan. Ako nga pala si Emerson, 33 years old, nakatira sa Pasig. At tuwing hapon ako nakikinig sa programang Dear IFM. Napakaganda kasi ng mga kwento sa radio program na to. Iba't ibang emosyon ang mararamdaman kapag napakinggan mo na ang mga ito. At siguradong may aral kang matututunan pagdating dito. Kaya naman, naisip kong i-share naman ang sarili kong kwento. At umaasa akong may mapupulot din kayong aral kapag napakinggan ninyo na ito. Helen, bakit ayaw mo buksan yung pinto? Hayaan mo lang yan. Ano ka ba? May kumakatok ko. Hindi kunwari, hindi natin naririnig. Emerson. Helen, mali yan. Nakakaya sa ibang tao. Abay, bakit? Sila ba nahihiya sa'yo? Ay, nako. Sige na, bubuksan ko na yung pinto. Emerson, wag na. Ano ba? Bakit ayaw mo? Baka mamaya hihingi na naman ng tulong sa'yo yan. Oh, ano naman yun? Paminsan-minsan, tumanggi ka naman. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan, Helen. Kasama na sa sistema ko yung tumulong sa ibang tao. Ewan ko sa'yo. Helen, ano ba? Huwag ka maingay ha. Huwag mo ko ipapahiya sa ibang tao, pwede? Bubuksan ko lang yung pinto. Pare. Uy, Nico, ginagawa mo dito? Kailangan ko ng tulong mo, Emerson eh. Tulong? Bakit? Anong nangyari? Yung anak ko kasi, ano? na ospital. Ha? Oh, kumusta siya? Yun na nga eh. Hindi talaga okay, pare. Kailangan ko makapagbayad agad sa ospital para maligtas ko yung anak ko. Kaya lang, malaking halaga yung babayaran ko eh. Alam mo kasi, Nico, kung itinigil mo na yung pagsusugal mo, baka may pera ka ngayon para pampahid mo dyan sa Helen, tumigil ka nga. Alam ko naman yun eh. Hindi natin pag-uusapan ngayon yan, ha? Ngayon ba yung oras para dyan? Hindi tama yan. Kapag nangangailangan ng tulong yung tao, tumulong na lang tayo, ha? Wala namang mali sa ginagawa ko, di ba? Basta, nangangailangan ng tulong ang isang tao. Para sa akin, dapat hindi mo kine-question kung ano nga ba ang mga katauhan niya o kung ano ang pagkakamali niya sa buhay. Hindi na tayo dapat nang huhusga pa. Basta, tumulong na lang tayo sa kapwa natin. At sa lahat ng oras, gusto kong maramdaman ng mga taong nakakakilala sa akin na kahit anong mangyari, kapag kinailangan nila ako, ay lagi akong nandyan para sa kanila. Ng bagyo, Emerson. Oo nga eh. Bumabaha na rin sa labas, oh. Ano? Teka lang, relax. Huwag ka magpanik. Ganito lang gagawin natin, ha. Magsimula na tayo magtaas ng mga gamit natin. Tapos, lahat ng nakasaksak dyan, tatanggalin na natin. Papatayin ko na rin yung switch ng kuryente, ha? Sige, mabuti na lang at wala yung mga bata dito. Oo, kaya huwag ka mag-alala, ha. Mataas yung lugar doon kina mama. Hindi sila babahain doon. Bilisan na natin, Emerson, at hindi na ako papakali. Teka, may kumakatok yun. Ay, nako, kung kailan pa naman bumabagyo sa kapamit, tumatagdag. Helen, ano ka ba?
Namin nangangailangan ng tulong yan eh. Yun na nga eh. Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Walang pinipiling oras ang pagtulong, Helen. Sige na. Mag-ayos ka na dyan. Kakausapin ko na yung kumakatok. Emerson, tumanggi ka naman muna, please lang. Namang problema rin tayo ngayon, oh. Ano kung kailangan talaga ng tulong? Helen, masama ang tumatanggi sa ganyan. Sige na, tanggalin mo na yung mga nakasaksak. Sige na. Hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Aling Imang, anong nangyari sa inyo? Pasok, tuloy kayo, pasok kayo. Salamat. Emerson, pasensya ka na. Dala-dala ko pa yung mga apo ko. Pinasukan ng bahay yung bahay namin eh. Wala naman kami mapuntahan kasi wala. Ang taas na ng tubig. Inaabot na yung bahay namin. Totoo po yan eh. Kawawa naman po kayo. Alam kong nakakahiya pero pwede bang dito na muna kami ng mga apo ko? Opo, pwede ho. Wala akong problema dyan. Halika ho kayo. Aling Imang, hindi po ba may evacuation center sa barangay? Eh, bakit hindi na lang po kayo dun pumunta? Helen naman. Oo nga pala. Oo, sige. Ayaw pala ng asawa mo na dito kami. Pupunta na lang kami sa may center. Hindi ho kayo aalis, Aling Imang. Nagsasuggest lang ho ang asawa ko pero tutulungan namin kayo ha. Tayo na nga lang po yung magkakapitbahay. Hindi pa po ba tayo magtutulungan? Sige po, umakyat na po kayo sa taas at kami na ho yung bahala dito. Mabait naman ang asawa ko, pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit issue para sa kanya ang pagtulong ko sa ibang tao. Parang ang dating pa nga, ang gusto niya, pipiliin ko lang kung sino ang tutulungan ko. Pero para sa akin, walang pinipili ang pagtulong. Kaya madalas tuloy kaming hindi magkasundo tungkol sa bagay na yan. Yun nga lang, kapag ganito lagi kang tumutulong, hindi maiiwasan na mauubusan ka rin. Ikaw na nga yung tumutulong, ikaw pa yung mawawalan. Helen, Bakit? may tatanong lang sana ako sa'yo. Ano na naman yan? Bakit? Ba't ang bango-bango mo ngayon? Ngayon lang ba? Ito naman ibang klase lang kasi yung pagka mabango mo ngayon eh. Alam mo, inuuto mo lang yata ako eh. Kasi alam mong naiinis ako sa'yo. Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako yan. Baka yung damit ko yung mabango. Talaga? Oo, amoyin mo yung ibang mga damit natin na bagong laba. Ang bango rin. Oh, ayos Ano ba yung ginagamit mo para bumango yung mga damit natin ha? Aba, Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Oh, dahil pala dyan kaya ang bango-bango ng misis ko. Alam mo, Emerson, nakakahalata na ako sa'yo ah. Oh ikaw ha, kung ano-ano yung iniisip mo. Aba, may kailangan ka ba sa akin? Ano yon? Ito naman, hindi mo pwedeng naglalambing lang ako sa'yo. Tsaka, talaga namang, bango-bango mo eh. Kilala na kita, Emerson. Kaya ako sa'yo, diretsuin mo na lang ako. Sige na, nahiya ka pa eh. Asawa mo naman ako. Ay, sige na nga. Aminin ko na. May hihingi lang sana akong pabor sa'yo. Ano nga yun? Baka pwedeng pautang naman ako. Bakit? Ang alam ko, may pera ka naman. Yun nga, medyo, medyo naparami kasi yung bigay ko eh. Ano? May binigyan ka na naman! Helen naman, huwag ka naman magalit sa akin. Sorry pero saan napunta yung pera mo? Nag-graduate kasi yung anak ni Ate Wilma sa college.
humingi siya ng tulong sa akin para ma-celebrate nila ng masaya yung graduation ng bata. Oh, bakit kailangan pa humingi pa sa'yo ng pera yung kapatid mo? Siguro naman kaya niyang gastusan yung celebration nila kung kakain lang sila sa labas, di ba? Ang gusto niya kasing celebration yung, ano mo yun, medyo yung grande naman. Ano? Sabi ko na nga ba, kaya yung magiging reaction mo eh. Emerson naman, graduation lang yan. Hindi naman yan debut o kaya naman kasal. Bakit kailangang malaeng grande pa yung selebrasyon nila? Ewan ko, hindi ko alam. Yun ang gusto nilang mag-asawa eh. Baka, alam mo yun, sobrang saya lang nila. Nakatapos na yung pamangking ko. Ang hirap kayo magpaaral ngayon, kaya umulong ako. Hindi ka ba talaga nakakaramdam? Dahil dyan sa ugali mong yan, naaabuso ka na ng ibang tao. Alam kong masaya ka sa ginagawa mong yan, pero wag naman yung kanyang ikaw pa yung naagrabyado. Naiintindihan ko naman na concern lang sa akin si Helen. Pero gaya nga ng sinabi ko sa kanya, nasa sistema ko na talaga ang pagtulong sa kapwa ko. Kung ibang tao nga, na pagbibigyan ko sa mga hinihingi nila sa akin, yung kapatid ko pa kaya? Kung nauaabuso man ako, ang iniisip ko na lang, okay lang yun. Nakagawa pa rin naman ako ng kabutihan sa ibang tao. Maaaring nadedehado nga ako, pero paninindigan ko pa rin ang pagtulong ko. Hindi porket ikaw ang laging tumutulong sa iba, ay hindi ka rin dumadaan sa mga pagsubok. Minsang biglang na-ospital ang tatay ko at dumating sa puntong walang-wala na rin akong pera. Kaya ako naman ang napunta sa sitwasyong hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko. Nung una, nahihiya akong humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit. Pero tingin ko, ayoko lang nilang makita na ako din ay nangangailangan. Pero wala na akong magagawa. Kailangan ko na rin kapalan ng mukha ko. At siguro naman, matutulungan din ako ng mga taong dati ay tinulungan ko rin. Nico, pare. Pasensya na kung naistorbo kita ha. Alam mo, sa totoo lang, medyo bad timing ka nga eh. Ha? Bakit? May ginagawa kasi ako ngayon eh. Ganun ba? Oo, kaya nga pakiusapan na lang sana kita. Pwedeng saka na lang muna. Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo kung ano yung kailangan ko, pare. Importante ba talaga yan? Pare, pupuntahan ba kita kung hindi mahalaga? Sige na nga. Tungkol saan ba yan? Hindi, no, sige pare. Kung wala ka talaga sa mood ngayon, baka sa ibang tao nila siguro ko hihingi ng tulong. Naman, pare. Alam mo, lalo ako naiinis kapag kaganyan. Hindi, pare, pasensya na. Pasensya na talaga. Konsensya ka pa kapag hindi ka tinulungan eh. Huwag ka nang umarte dyan. Pare, ngayon lang naman ako hihingi ng tulong sa'yo eh. Oo nga, alam ko naman yun eh. Kaya sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo at may ginagawa pa ako. Yung tatay naman kasi yung tatay ko kasi nasa ospital.
Ako naman ngayon yung nangangailangan ng malaking halaga para pambayad sana. Manghihiram ka ng pera sa akin? Ganun sana. Emerson, alam mo naman na walang-wala ako ngayon. Nico, sandali lang. Ilang beses ka nang humingi ng tulong sa akin, di ba? Lahat yun may kinalaman sa pera. Pero kahit kailan, pare, hindi ako humindi sa'yo. Anong gagawin ko? Wala nga ako ngayon. Kahit konti lang, pare. Kung ano lang yung meron dyan. Wala nga. Hindi mo ba ako narinig? Wala. Alam mo kung meron akong pera, edi sana binigay ko na sa'yo. Akala ko pa naman. Kaya hindi mo ako pinaalis kasi tutulungan mo ako, hindi rin naman pala. O teka, bakit? Tinutulungan naman kita. Ha? Ano tulong yun? Nakikinig pa rin naman ako sa'yo, di ba? Emerson, sinabi ko na may ginagawa ako. Trabaho ko yun. Pero kung bibigyan kita ng oras para pakinggan ko yung problema mo, hindi ba tulong yung tawag doon? Alam mo, palibhasa kasi, hindi lang ako nakapagbigay ng pera sa'yo, kaya kaganyan. Hindi ko akalain na imbis na tulong ang makukuha ko kay Nico, sama ng loob pa pala ang mapapala ko sa paghingi ng tulong sa kanya. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ayokong nagagalit sa kapwa ko, lalong-lalo na sa mga taong natulungan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito. Hindi ko tuloy maiwasan na masaktan na lang ang damdamin ko. Hindi lang si Nico ang nakapagsalita ng ganyan sa akin. May ilan din sa kanila ang mas nakapagbitaw ng mga masasakit na salita at umiwas na tulungan ako. Nakagawa pa rin naman ako ng paraan para makatulong sa pagpapa-ospital sa tatay ko. Pero dala-dala ko pa rin ang sakit na ipinaranas sa akin ng mga taong dati ay tinulungan ko. Ellen, Bakit? kung may papabili ka sa akin, sabihin mo na para maasikaso ko na. O sige, wala na kasi tayong sabong panlaba dyan eh. Tambak na yung mga labahin natin dyan. Ganun ba? O sige, ano ba yung magandang bilhin pagdating sa paglalaba ng sabon? Pride detergent, di lang puti, kislap puti. Oo nga pala. Sa dami ng iniisip ko ngayon, nakalimutan ko yan. Yan nga pala yung effective sa pagtanggal ng mancha sa mga damit natin. Ikaw talaga? Ano ba yung iniisip mo? May problema ka ba? Wala naman. Emerson, hindi mo isipin yan kung hindi problema yan. Hindi. Okay lang ako. Alam mo, ilang araw ko nang napapansin na parang may kakaiba sa'yo. Kaya nga ako nandito para makinig sa mga problema mo, diba? Hindi, baka kasi sisihin mo lang din kasi ako eh. Emerson, kaya nga natin pag-uusapan eh. Hindi mo naman maiaalis sa akin na pagsabihan ka kung tingin ko may mali ka. Dapat, matutunan mo ring makinig sa ibang tao. Lalong-lalo na sa asawa mo. Nalulungkot lang kasi ako eh. Yung mga yung mga tinulungan ko, kung kailan kailangan ko naman sana ngayon yung tulong nila, tsaka naman sila parang umiiwas sa akin. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo, Emerson eh. Ang masakit pa nito, kung hindi ako iniiwasan, galit pa na parang iniistorbo ko sila. Nakita mo yan? Ang tawag dyan sa mga taong yan, mga walang utang na loob. Kaya nga, ginagawa ko na lang, iniintindi ko na lang sila. Ano? Alam mo, yan problema sa'yo eh. Kaya ka naaabuso. Masyado kang mabait. Kasi ayoko namang manghusga ng ibang tao eh. Ayoko silang husgahan dahil sa may ginawa lang silang mali sa akin eh. Tama ka naman dyan. Pero kapag malinaw yung ginagawa nila sa'yo, wag mo nang utuin ang sarili mo. Tsaka yung sobrang pagtulong mo sa kanila,
Itigil mo na yan, ha? Pero, Helen, alam mo naman na yun na talaga yung pagkatao ko eh. Hindi ko may aalis sa akin. Alam mo, walang masamang tumulong, Emerson. Pero hindi lahat ng tao kailangan mong tulungan. Isipin mo naman na nangangailangan ka rin. Hindi ka nila tagapagligtas at tuwing nagkakaroon sila ng problema. Tao ka lang din na meron din pinagdadaanan sa buhay. Hindi ka superhero. Ngayon ko lang na-realize kung ano ang gustong ipaintindi sa akin ni Helen. Tama nga naman siya. Kailangan ko ring intindihin ang sarili ko at hindi naman lahat ng hiling nila ay pwede kong pagbigyan. Magandang wake-up call na rin para sa akin ito. Mahirap na rin na maabuso ng ibang tao. Yun nga lang, talagang nasa sistema ko na ang pagtulong. Kapag may humingi ng tulong ko, hindi ko alam kung mapipigilan ko ba ang sarili ko. Baka basta-basta na lang akong tutulong sa ibang tao. Ay, nako. Baka mamaya may kaibigan o kapitbahay ka na naman nanghihingi ng tulong sa'yo, ah. Sige na. Bubuksan ko na. Emerson, pinagsabihan na kita, di ba? Alam ko, Helen. Yun naman pala eh. Bakit parang wala ka pa rin naiintindihan sa pinag-usapan natin? Pero kabastusan naman kung hindi ko sila kakausapin, di ba? Hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo pagdating sa ganyan, ano? Iba kasi kailangan talaga ng tulong ko. Ah, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Akala ko pa naman nakinig ka na sa akin. Huwag ka mag-alala. Relax. Ako bahala dito, ha? Emerson, iho. Aling Imang, ano pong problema? Tulungan mo ko. Sige po, tutulungan ko kayo. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Si Ray. Oh. Yung anak ko nakakulong. Bakit po siya nakulong? Sinaktan daw niya yung asawa niya. Ang bait-bait ng anak ko. Emerson, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman ako makapagbiyansa para maging malaya na siya. Sige po, pero sandali lang po, ha? Magpapalit lang ho ako ng damit. Salamat talaga, iho. Ang bait-bait mo. Wala. Relax ho. Emerson, sandali lang. Huwag ka na muna umalis. Teka, bakit hindi mo ba nakikita, Haley? Nagmamadali kami. Aling Imang, matanong ko lang po, totoo po bang nasaktan ng anak nyo, yung asawa niya? Bakit mo tinatanong pa yan, Iha? Gusto ko lang naman pong malaman kung ano po yung totoong nangyari. Makulit yung asawa niya eh. Mabuga nga. Kahit sino naman lalaki siguro, hindi makakapagpigil sa kanya. May nababalitaan din po kasi kami na gumagamit po ng bawal na gamot yung anak nyo. Helen, ano ba? Hindi mo na kailangan tanungin yung mga ganyan. Nasa sa inyo na po, Aling Imang, kung sasagutin nyo po yung tanong ko. Napasama siya sa mga barkada niya. Wala na ako nagawa. Pero, mabait naman yan at mahal na mahal ko yan. Kaya Emerson, parang awa mo na. Tulungan mo yung anak ko. Emerson, bahala ka na dyan, ha? Desisyon mo na yan. Ay, nako. Aling Imang, huwag ho sana kayong magagalit sa sasabihin ko sa inyo, ano? Alam ko pong kailangan ng tulong ng anak nyo. At sa tingin ko po, mas makatutulong sa kanya kung mananatili ho muna siya doon. Kailangan din po niyong pagbayaran kung ano man po yung nagawa niyang kasalanan eh. Pasensya na po kayo pero sa ngayon ho siguro,
Pasensya na, hindi ko ho talaga kayo mapagbibigyan. Sa unang pagkakataon, nagalit sa akin si Aling Imang at hindi ko naman siya masisisi. Siyempre, hindi ko siya natulungang makalaya ang anak niya at naiintindihan ko ang damdamin ng isang ina. Pero wala akong magagawa. Kailangang matutunan ng anak niya na mali ang ginawa niya. Magmula noon, pinipili ko na talaga kung sino ang mga taong tutulungan ko. Siyempre, hindi maiiwasang may mga taong nagiging masama na ang loob sa akin, lalo na yung mga dati ko nang natulungan. Mahirap at masakit, lalo na kapag napapansin kong paunti-unti nababawasan ang mga tinuturing kong kaibigan. Pero, ayos lang naman. Mas kilala ko na ngayon ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ko. Hanggang dito na lang muna at sana ay may natutunan tayong lahat sa kwento kong ito. Nagpapasalamat, Emerson. Ay nako, ganyan na ganyan yung mga nangyayari talaga. Hindi lamang sa'yo, Emerson. Maging sa mga ibang tao, and for sure sa mga nakikinig ngayon. Yung tipo ba na tumulong ka, tapos kapag ikaw naman yung nangailangan, sila pa ang mas galit? Feeling mo grabe yung burden nila sa'yo. Ay nako. Kaya minsan, dapat pipiliin natin ang mga taong tutulungan natin. Kasi yung mga ilan sa kanila, ungrateful. Yung mga iba sa kanila, magaling lang kapag may kailangan. Pero kapag ikaw naman, super tanggi sila. Hay nako. And syempre, bago mo tulungan ng isang tao, kailangan mong alamin kung ano nga ba yung kanyang tunay na pinagdadaanan. Kung talaga nga bang emergency yun, idol. Tulad na lamang sa ending ng ating story, tutulungan niya pa ang isang kriminal. Which is wrong, idol. Okay lang na magalit sa iyong ibang tao dahil hindi mo sila natulungan. Pero nasa kanila yun, idol. Kung ano man ang pagtingin nila sa'yo. Ang mahalaga lang naman is alam mo na mabuti kang tao. Tanging Diyos lamang ang makakapaghusga sa atin. At walang nino man ang pwedeng magsabi kung saan tayo paroroon. Kasi alam nyo ba, kapag hindi ka nakatulong, ano ang kadalasan na sinasabi nila? Masisibla ka. Ag ka makatawir at tawad. Diba? Ganun ang mga sinasabi ng ilan. Ag kayo masisiblat. Tadyad impyerno kayo nun la. Ay nako. Huwag niyong gamitin yung mga ganyan. Kasi may mga times talaga na ang tao ay hindi naman totally kayang tumulong palagi. May mga oras, idol, na may mga pinagdadaanan din sila. May mga oras na hindi nila kayang tumulong dahil may pinaglalaanan silang iba. Mas lalo pag pera ang usapan. Alam naman natin na sa mundong ito, napaka-importante talaga ng pera. Kasi sa pera, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nare-resolve ang mga problema. Pero ang pera rin ang dahilan kung bakit may mga taong nagkakagalit, may mga tao, idol, na hindi nagkakasundo, at may mga tao na kung saan maling-mali ang magiging interpretasyon sa'yo. Kaya sana sa mga nakikinig ngayong hapon sa Dear IFM,
Kung sakali man na walang maitulong sa'yo ang isang tao, wala siyang maibigay na pera sa'yo, there are a lot of ways, idol, para matulungan ka niya. It's either moral support or it's either by helping without money. Yung tipo ba kapag nasa ospital, you can help naman without money, di ba? Pwede mo siyang tulungan in a way ng pagbibigay ng pagkain kung sakali man. Kung sa pera naman ang usapan, kung walang-wala ka talaga, di ba? Then sabihin mo na lang sa kanya ng maayos na wala ako. And aside from that, kung tatanggapin niya man yun as yung sa tingin niya okay lang, then that's good. Pero kung sa tingin niya masama ka dahil hindi ka tumulong at nagbigay, well, kasalanan niya na yun, idol. Marami din ako na-encounter na ganyan, na kung saan humihingi ng tulong, pero hindi lahat doon ay talagang paniniwalaan mo. Mas lalo kapag social media. Marami ring nagme-message sa akin na ganito, ganyan. Like for example, idol, pambili naman ng gatas. Diba may mga ganun Yung tipo ba na iaasa na nila sa'yo yung mga problema nila sa buhay at hindi na sila gumagawa ng paraan. Yung tipo ba na umaasa na lamang sila sa mga napapanood nila through Facebook. Tutulungan kita. Diba? Nanghihingi ng pera sa mga vloggers. Maraming ganyan At lalong-lalo na sa mga artista. Ganon. Well, yung mga ganong cases, alam mo yun, sa at least na maghintay ka ng tulong ng iba, siguro kailangan mo na lang magbanat ng buto at mag-ipon, idol. Pero sabi ko nga, sa pagtulong, well, pinipili natin yung talagang nangangailangan. Kung sakaling ang iyong pamilya o di kaya naman ang iyong kapitbahay ay talagang may emergency, may mga nasa ospital, may nanganganib ang buhay, then you can lend some money. Kung ikaw ay may kakayanan. Pero kung wala, idol, siguro naman, maiintindihan nila na meron ka ring pamilya na binubuhay at dapat paglaanan. Kung mali ang interpretasyon nila kapag humihiram sila sa'yo at laging wala ka, well, kasalanan na nila yon, sabi ko nga kanina. Kaya sa mga idol po natin, nako, magbanat kayo ng buto. Hanggat maaari, kung meron kayong, alam mo yon, yung iba kasi ang kakapal ng mukha. Hindi nangungutang, nang hihingi. Mali yun, idol. Lahat ng hihiramin mong pera, dapat mong isauli. Lahat ng hiram, lahat ng utang, dapat bayaran. Kahit yung jowa na inagaw mo, dapat mong ibalik yan.